At kumagat na nga sa pain ang dating Senate President na si Tito Sotto sa video na ibinahagi ng Pinoy Showbiz Facebook page. In-interview ng media si Tito Sotto na para bang may pag-amin na tumanggap ng pera. Panoorin natin ang video na ito. Anong pagpalagay natin may dinala sila sa akin, no? But I'm saying it's not true. But if indeed they sent money to me, so what did I violate? I was a private citizen. I'm not a senator. I'm not a congressman. Unlike somebody who's claiming all these things, but he's the one who accepted during the time that he was a legislator. But maybe it was an advance payment for something. Opo, pero let's disabuse the minds of those who might believe, no? So even if you're saying that, okay, for the sake of argument, it's true, what law did you violate? But it could also be seen as, you know, an advance payment for something that you could do that would be beneficial to them in the long run once you win. Advance payment. Then the people who will say that do not know me. You can ask some businessmen who have dealt with some committee hearings in the Senate. It is a very known fact that Senator Lacson and I do not accept any bribes or do not accept any contributions if we know that it comes from illegitimate sources. So ang sabi ni Tito Sotto, ano naman? So ipagpalagay naman daw kung mayroon nagbigay ng pera sa kanya. Private citizen pa daw siya noon. Hindi siya senador. Hindi siya congressman. Wala siyang posisyon. Kaya't nagtatanong si Tito Sotto, ano daw ang violation na kanyang nagawa? Meron daw ba siyang law na na-violate sa kanyang pagtanggap ng pera? Pero sabi niya hindi daw yun totoo. Pero syempre iisipin ng taong bayan, advance payment nga naman yun. Gaya ng nagsabi ng nag-interview sa'yo kanina. So iisipin ng taong bayan, advance payment yun. At iisipin din ng taong bayan na galing yun sa flood control ang pondo na yun. So mako-consider yun na plunder. Ngayon parang kumakagat na sa pain si Senator Tito Sotto. Kung totoo man yun na tumanggap ka ng pera, walang resibo yun. Labag yun sa batas. So dapat isasauli mo ang pera na galing sa nakaw. Sa interview mo na ito, Tito Sotto, iisipin ng taong bayan na parang umamin ka na rin na tumanggap ka ng pera. Kasi ngayon dinedepensahan mo. Paano ipagpalagay na lang na tumanggap ka ng pera? Ano yung law na na-violate? So doon pa lamang may pagdepensa ka na. Napaka-defensive mo sa ganoong bagay. Paano kapag mayroong video, actual video na ilalabas ang Brave 18 Marines? Tatanggi ka pa kaya? Kaya't sa pagsagot mo na ito sa interview ng media, parang mali ang pagsagot ni Tito Sotto, parang kumagat ka sa pain ng Brave 18s. Kasi kung i-reverse ka, kasi sinabi mo na wala kang na-violate na law kasi hindi ka pa elected that time. So parang sinabi mo na rin na nakatanggap ka ng pera. Mauhuli ka talaga niyan. Samantala panoorin natin ng video na kung saan nagpakita ng talino si Senate President Alan Peter Cayetano nang tanungin ito ng media patungkol sa kanyang pamumuno sa Senado. Panoorin natin ito. How do you move forward from this situation? You don't have the majority, but you said you have not been voted out because 13 has to vote against you. Someone described this situation as para raw po kayong hari na wala namang kingdom. Ano masasabi niyo doon? Even if may kingdom ako, never naman ako hari. So yun po ang, si Ronald Llamas. Yung kasi ang kanyang ideology, absolutist yan naniniwala yan hindi sa democracy. Alam niyo po, hindi tayo pwedeng maniwala sa democracy, tapos when it gets messy, umaangal tayo. Diba? It's just like freedom of the press, diba? Do I always like what you report? Diba? No, but I have to support you. Can you imagine a Philippines without media? So that's why we went silent or went quiet on Monday. Because ang Senado na kinokontrol ng Malacanang ay hindi tunay na Senado. And you saw. Kinokontrol ng Malacanang. May mga behind the scenes yan. Kaya sabi ko nga, rest in sa Loquitur. You read between the lines kung ano nangyari. But what is the reality? The reality is, I was elected by 13.
the Constitution, the Senate rule says, hindi ka pwedeng palitan kung hindi 13. Yes. So wala silang prese, so wala silang quorum. Kahit anong i-invento nila Invalid yun. sa kanilang justification, hindi totoo yun. Pangalawa, even assuming may quorum sila, 13 para tanggalin ang Senate President pro tempore. Even if natanggal nila, kasi yung all seats vacant, nung pinukpok pa lang, natawa na ako, hindi alam ni Senator Win, you cannot declare all seats vacant with 12. Oo. You can declare all seats vacant below the Senate President and Senate pro tempore with 12. Hindi alam ni Pero ano. hindi pwedeng Senate President. So dapat, ang pinupok ni Senator Win is that the motion is lost. Kasi 12 lang eh. Kami, nung nag-declare kami all seats vacant, 13 kami. Kaya pwede. Kompleto. Oo. Okay. So having said that, democracy is messy. But we have to embrace the democracy. We have to embrace. So sabi ng Constitution, walang political dynasty. Pero may political dynasty sa Pilipinas. Ibig ba sabihin, sunugin na natin buong Pilipinas? So sunugin na natin ang Senado because hindi nila gusto kung sino majority, kung sino ang Senate President. Pag sila nag-walk out, okay lang. Tignan niyo yung post ni Bam Aquino. Diba? Pag nag-walk out, para sa bayan. Pag kami hindi dumating, ayaw magtrabaho. O ano sabi nila? Ayaw namin magtrabaho. Nandyan Sabi kayo. nila, maiipit yung mga general sa CA. Sabi nila, kawawa yung mga pasyente sa ospital, kawawa yung mga estudyante, etc. O nung nag-session sila, may 12 sila. Sabi nila may quorum. Anong ginawa nila? Nag-CA meeting ba sila? Hindi. Technically, they can have a session till tomorrow. Hindi. Nag-adjourn si Nedir. O, pinasaba nila yung yung sa ospital, Hindi. sa pasyente. Nasa agenda yun. Pwede lang pa. Hindi nila pinasa. So makikita mo, they're talking about May agenda power. lang sila. We're Oo. talking about what is right. Power grabbing Yung ginawa katotohanan, nila. Napansin nyo kanina, if they attended today, then na-test nila yung credibility. Ito ang ayaw lumabas. Diba? Why would you fall? Ang nakalagay sa rules dito, kapag ka may problema ang security ng Senado, you can ask law enforcers, Matalino pati si police for help. Cayetano, Kita nyo gano'ng matalino. kadaming polis na sa labas. Saan ka nakakita, Secretary of DILG ang ipapatawag? So, si Senator Win wants to be Senate President, but he's exercising all kinds of immaturity to our Yes. democracy. Papayag siya, 12 lang. Papayag siya, acting SP, samantalang nakalagay dito, you can only have acting SP pagkapatay na o walang SP. Papayag siya na ang tatawagan niya, Secretary of Interior, para dito. Anong image ng Senate? Diba? So doon sa inyo na buhay pa nung martial law, anong ibabalik natin yung ganun image? It was a different time. There were different circumstances. So, ang sagot ko, Jessica, doon, they have to deal with it. And I have to deal with it. But I have to assert my authority as Senate President. Now, it's up to the employees ng Senate sa konsensya nila. Kasi alam naman nila kung sino sasabing totoo. So now, it's between power and truth. Yes. The truth is, and all of you know this by your heart, there are 24 senators. So you need 13 for a quorum and for a majority. Eto, tanong ko sa inyo ha, kung napasa nila, quorum, 22 daw, 12. Ilan ang kailangan para ma-impeach ang isang opisyal? 2/3, 16. Okay? So, mga aresto na naman ng So, ang 12 is 2/3 of 18. So, kung mang-aresto sila ng 6 na senador, i-convict nila kung sino yung gusto nilang convict. Sasabihin nila, nakakulong yung 6 eh. Diba? So, ang quorum namin is based on 18. So, based on 18, 10 lang ang quorum. 12 is 2/3. Yan ang kasunod nito. Oo. Malala Anong na. kasunod? PI upon us. Nako. So, hindi biro yung kasunod na, hindi ito labanan ng si Soto o si Cayetano, si Oo. Gatchalian o si Cayetano, ang Malacanang at Senate. Hindi po future ng ating bansa ang at stake dito. Kaya hindi masagot diretso ng Malacanang at Yes. ng 11+1 kung anong pinanggagawa nila. Sabi nila, ekonomiya yung issue. Ano Nako. naman nila mag-usap tungkol sa ekonomiya? Sabi nila, impartial daw yung trial, kailangan impartial. O may nakita na ba kayong partiality sa amin? Diba?
Is there anything in my reputation? Sabi nila, yan si Alan nangangagat ng amo niya. Ay. O unang-una, hindi ko amo si Vice President Sara. Pangalawa, kaibigan ko siya, pero hindi namin parating nagkakasundo sa politika. O, so wala naman pala silang angal sa impartiality ko. O, bakit ngayon sinasabi? So, Ma'am Jessica, the point is, for their convenience, the media, the Constitution, Senate should bend backwards. I don't think so. Yes. I think they should follow the law. Usaping batas, pag usaping batas, talagang abogado yung maraming kaalaman. Hindi tulad nila Risa Ontiveros, nila Raffy Tulfo, Erwin Tulfo na naggagaling-galingan lang at nagmamarunong. At mabalik tayo dun sa interview ni Tito Soto na parang natataranta na sa pag-i-explain sa ibinulgar ng Brave 18s. At totoo nga na ang isda ay nahuhuli sa sariling bibig. Nahihirapan at natataranta na sila sa pagke-explain sa mga mali-malitang pasabog ng Brave 18 Marines. Kung pinasisinungalingan mo, Tito Soto, ang statement at testimonya ng Brave 18 Marines, di kasuhan mo sila. Kaya lang hindi mo sila makasuhan dahil kapag nagkita kayo sa korte, ay sigurado maraming ilalabas na ebidensya ang Brave 18 Marines. Doon pa nga lang sa pag-amin ni Zaldico. Kaya nga nyo hindi pinapauwi si Zaldico sa Pilipinas. Dahil kapag humarap ito, ay sigurado lahat kayo damay-damay na. Ano ang masasabi ninyo sa naging interview na ito ni Tito Soto patungkol sa umano'y bigayan ng pera? At ang pera ba na ito ay galing ba sa pondo ng bayan? At galing ba sa nakaw? Ano ang inyong opinion? I-share mo na ang video na ito. Mag-iwan ng comment at like sa ibaba at magkita-kita ulit tayo sa susunod na video.